Alam mo ba na napapasa yung trauma? May bagong pag-aaral sa molecular psychiatry na nagsasabi na ang child trauma ay pwedeng mag-iwan ng molecular marks sa sperm cell na pwedeng makaapekto sa mental health ng future generations. Pero paano ba yung nangyayari kung hindi naman talaga totally nagbabago yung DNA? Pwede nating isipin na ang DNA ay isang malaking library na kung saan punong-puno ng mga libro at yung libro na to yung tinatawag natin na genes. At nandoon yung lahat ng instructions kung paano magfa-function yung ating katawan, nandun yung brain development, yung stress response, yung immune system, lahat yon ay nandoon. Pero katulad ng ginagawa natin, hindi lahat ng libro ay binabasa. Parang ganun din yung epigenetics. Para siyang nag-act na sticky notes o kaya naman bookmark at sinasabi sa katawan natin kung alin ang naka-turn on or naka-turn off. So, ibig sabihin, kung meron tayong gene responsible sa stress regulation ng hormone natin at na-trauma ka, pwedeng ma-turn off ito. Ibig sabihin, pwede kang mas maging sensitive sa stress. So, ito ngayon, kapag yung epigenetic changes na yan ay naipasa sa egg cell or sperm cell, pwedeng maipasa na to sa susunod na generation. Pero wait, hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Ang kagandahan sa mga ganitong klaseng pag-aaral, nabibigyan tayo ng idea kung paano natin mas mapoprotektahan yung sarili natin at yung mga susunod na generation. Lumalabas sa pag-aaral na meron tayong pwedeng gawin para ma-reverse yung harmful epigenetic changes na to. Pwede natin gawin na magkaroon ng supportive environment, ng self-care practices, ng therapy, at saka yung medications kung kinakailangan din. Kaya tandaan, yung pag-aalaga mo sa sarili mo ngayon ay may malaking dulot sa mga susunod na henerasyon.